Pwede natin siyang hatiin sa dalawa pag hindi nyo maubos. Itadakimasu! Ang sarap. Okay mga ka-sweet life, for today's video tayo ay gagawa ng ube bread at pandesal gamit yung dough na ginawa natin kung matatandaan yung upload natin kahapon. So eto, sinubukan natin na isang ingredients pero nakakagawa tayo ng tatlong klaseng tinapay. Dito guys, tinansya ko na lang, hindi ko na siya tinimbang. Siguro mga nasa 20 grams, 30 grams lang bawat laki nito. Ito yung gagamitan kasi natin siya ng palaman na ube. Kaya kapag nag-expand pa siya ay masyado na siyang lalaki at medyo mabigat dahil may palamang ube. Alam nyo na ang ube, kamote kasi yan, kaya magiging mabigat kainin ang tinapay na to. So dito kung makikita nyo guys, wala tayong ibang ginawa dito kundi pinalat lang natin yung ating dough and then saka natin pinalamanan ng ating ube. Tapos ayan, meron lang tayong panghati sa gitna para ito yung mapapashape natin siya ng heart shape. Ayan. At ang ganda niya pag naluto syempre kasi makikita mo na kagad kung ano yung palaman niya at bakit bumubulong yung lola nyo today. Kasi nga nandito tayo sa bahay nila ate tati at tulog pa yung mga kasama ko pero kailangan ko na mag-upload para sa inyo at ganyan yung itsura nila. Tapos dalawa yung ating ginawang shape, isang bilog lang at isa nga yung heart natin. Ito yung para may iba naman silang nakikita at hindi sila masyadong magsawa kung nakukulangan sila dun sa heart. Kagandahan kasi dun sa heart guys, pwede mo siyang kalahatiin kapag kahintingin nyo hindi nyo siya mauubos. Ang maganda kasi dito sa bilog guys, kapag ka-flat nyo, ang gagawin nyo lang ay i-roll nyo lang siya na bilog. Ayan, tapos na yan. Dapat kapalan nyo yung bandang gitna kasi kapag iniikot nyo yan gamit yung kamay nyo, inipis yung part na nasa ibabaw. Pero pagkatapos natin magawa yan, kinakailangan pa natin silang paalsahin ulit ng another 20 minutes. Yes, ganun katagal kumuha ng tinapay. Kaya naman ang mga manadero gumagawa sila talaga madaling araw pa lang para pagdating ng umaga fresh yung nakakain yung mga tinapay. Tapos ito naman yung ating pandesal na hindi na nga natin na-record dahil alam ko naman na alam niyo na kung paano magmasa ng pandesal at maglagay sa breadcrumbs. At pinik na muna natin yung ating pandesal kasi una ko yung pinaalsa bago yung ating ube bread. Tapos ang ginawa ko dito sa pandesal natin, hindi natin siya masyadong pinakaluto kasi ayoko ng tostadong pandesal kasi nga pag iinit pa natin next time at least may itutusta pa siya para hindi rin tumagas yung ating tinapay pag lalo na pag luma na. Pero hindi naman ito maluluma kasi ubus kagad to kay Ate Aska. Tapos syempre katulad ng mga ginagawa natin mga tinapay kapag umasa na sila katulad nito ay kinakailangan na silang pahiran ng itlog. Ito yung para maging shine bright like a diamond. Syempre pa-attract din yan pag medyo nakikita yung kumikinang-kinang ang inyong tinapay. At ayan, dilaw na dilaw yung ating itlog na ginamit. Tapos ito naman yung ating pandesal na kung saan ay binaliktad ko para yung both side ay naluluto. Dahil nga yung oven ko medyo nakaka-bad trip dahil sa gitna nakakonsentrate yung kanyang init talaga. Tapos gagawin natin, papaalsahin lang natin to ng konti bago natin siya i-bake. Syempre pipreheat muna natin yung ating oven para maganda yung kanyang pagka-bake. Tapos meron tayong natirang ube dito kung saan ito yung pinampalaman natin. Ang gagawin naman natin dito ay bibilugin natin at itatago natin sa para yung next natin recipe ay magamit natin siya at yun yung diced munggo. Pero hindi munggo yung gagamitin natin kundi ube. Yes, gusto ko rin siya i-try at hindi ko pa natatry kasi kumuha ng old favorito ko talaga yun. At ito nga nung umasa na yung ating ube bread ay i-bake na natin siya sa 160 sa loob ng 30 minutes. Yes, inuna ko na muna yata 140 para hindi agad masunog yung tapos ito nga hindi ko na naantabayanan yung pagkaluto niya kasi nga nilabasan ni Papa at nilagyan na nga agad dito sa box kasi nga magluluto siya at gagamitin niya yung range natin microwave oven na pwede siya kasing oven. Natin na tinapay. Tapos ito naman yung heart shape natin. So kung makita nyo, hindi ko masyadong tinusta guys. Yan yung kapag kaiinit nyo ay meron pa siyang itutusta. Masyado lang brown dito pero sa personal guys, hindi siya brown na brown dito sa ating camera. No? So ang titikman natin dito, masyado siyang malaki kasi kakakain ko lang ng kanin. Baka magbusog tayo. Siyempre dapat ang tikman natin itong ating heart shape. Kasi mas maliliit lang siya. Nakita nyo guys, ang liliit lang net. Pwede natin siyang hatiin sa dalawa pag hindi nyo maubos. Itadakimasu! Ang sarap! Super lambot ng tinapay natin guys. Grabe lambot ng tinapay natin. Ang sarap to sa kape. O kaya tsaa. Ube natin, ang sarap. Kung ano ang lasa ng ube, gatas na gatas yung ube, bagay na bagay dito sa ating tinapay. Siyempre masarap to pag tinustan nyo pa. Kaya lang kanina kasi kinain ko isang tinapay, mainit na mainit pa. Sobrang usok, malambot na malambot pa siya. Ngayon medyo tumigas yung tinapay natin, pero still guys, ayan, malambot na malambot pa din. Grabe, ang sarap. Mabenta to sa mga bata. So buka, so papatikim din natin to kala Ate Aska at Ate Tati. Siyempre, pag marami kang ginagawa mga tinapay guys, ang gagawin nyo dun, ipo-frozen nyo para hindi masayang. Pag every time natabitay kayo, o kakain kayo, gusto nyo kainin, dun nyo pa lang siya ilabas. Tapos saka nyo, i-toast. Gamit yung air fryer. Ang sarap.
pwede na tayo magbenta. At ito nga na-prepare ko na yung mga tinapay na dadalhin natin kay Ate Tati kung saan ay pinagsama-sama ko na siya sa box. Ayan yung ating pandesal, yung ating ube, at yung ating kamote bread. Tapos kinuwang ko rin siya ng buko pie kasi hindi ko alam na paborito niya daw pala yan. Ayan, at sinabi nga na sa kanya ni Ate Aska. Gumagawa din ako ng buko pie na dapat kasi ipapapasalubong niya yan. Buti na banggit na Ate Aska na gumagawa nga ako niyan. Kaya hindi na siya bumili galing sa Pilipinas. Tapos ito naman yung ating egg tart na egg pie ako ng egg pie guys. Na next time na gagawin natin kung paano ko to ginawa at napakasarap na ito guys. Pwede nyo tong itry at pwede nyo rin siyang pambenta. And then tuwa-tuwa ako kay Apo guys. Ito yung ginawa natin macaron cookies na naging cookies talaga. Tuwa-tuwa siya. Ang dami niya kaganda kain kagabi.